Isang batang palaboy ang sumigaw ng, "Huwag niyong kainin yan," sa harap ng mga mayayaman sa isang mamahaling kainan. Sa isang iglap, tumigil ang lahat, at ang bilyonaryo, halos matigilan ng malaman kung bakit. Mainit ang araw noon sa Maynila. Isa sa mga pinakamasiglang lungsod sa bansa. Pero para sa ilan, ito rin ang pinakamasakit na lugar sa mundo. Sa ilalim ng overpass ng Ayala Avenue, nakaupo ang isang batang mga 9 na taong gulang. Marungis ang damit, may dalang lumang sako na puno ng bote at lata. Siya si Ellie, isang batang ulila na natutong mabuhay mag-isa. Walang bahay, walang magulang, at halos walang nakakakilala sa kanya. Pero kahit sa murang edad, sanay na siya sa gutom. Sa bawat tunog ng busina, sa bawat boses ng nagmamadaling tao, isa lang ang laman ng isip niya, makahanap ng pagkain. "Kuya, piso lang po," mahina niyang sabi sa isang dumaraang binata na nakaputing polo. Ngunit gaya ng nakasanayan, walang lumilingon. Lumapis siya sa isang tumpok ng basuhan sa gilid ng kalsada. Maingat niyang binuksan ang plastik. Umaasang may tira-tirang tinapay o prutas. Amoy bulok. Amoy mantika. Pero sa mga mata ni Ellie, parang kayamanan niyon. Habang sinusubo niya ang isang piyasong tinapay na natapakan pa, may dumaan na batang babae na kasing edad niya. Suot ang malinis na uniforme. Hawak nito ang lunchbox. May laman pang spaghetti at fried chicken. Sandali silang nagkatinginan. Ngumiti si Ellie, ngunit agad ding umiwas ang bata, natatakot. "Siguro kung buhay pa si nanay," bulong ni Ellie, habang nakatingin sa langit, "hindi ako ganito." Bumigat ang hangin. Umuulan ng bahagya, ambon na may halong alikabo. Tumakbo si Ellie papunta sa ilalim ng tolda ng isang mamahaling restauran. Casa de Oro. Sa loob, makikita mo ang mga taong naka-Amerikana, may mga alahas, at ang halakhak ng mayayaman na parang musika ng ibang mundo. Mula sa labas ng salamin, pinagmamasdan yon ni Ellie. Sa gitna ng bawat tawa, narinig niya ang pag-ugong ng tiyan niya. Sa mesa sa loob, may isang matandang lalaki na nakaupo, maputi ang buho, malinis ang suit, at may 4 na bodyguard sa paligid. Siya si Don Ricardo Velasco, kilalang bilyonaryo sa industriya ng pagkain. Habang inaabot ni Don Ricardo ang kanyang tinidor para sumubo ng salad, may biglang malakas na boses mula sa labas. "Huwag niyong kainin Yen," sigaw ng bata. Napatigil ang lahat. Tumahimik ang buong restauran. Ang mga bisita ay napalingon, ang mga waiter ay napatigagal. Maging si Don Ricardo, huminto sa gitna ng galaw ng kanyang tinidor. Ang bata ay nakatingin sa kanya mula sa labas ng salamin. Nanginginig, pero determinado. Lumapit ang isa sa mga guwardiya. "Hoy, bata! Anong ginagawa mo rito?" Pero hindi umalis si Ellie. "Sir, huwag niyong kainin yan, may lason po yan." Napataas ang kilay ng mga tao. May ilang tumawa. "Anong lason-lason? Baka gutom lang yan," sabi ng isang babaeng bisita, sabay tawa. Ngunit may kakaiba sa boses ng bata. Hindi ito tunog ng palusot o panghingi ng awa. Tunog ito ng kakot. Tunog ng katotohanan. "Anong sinasabi mo, iho?" Tanong ni Don Ricardo, medyo nausisa. "Sir, nakita ko po, kanina po sa likod, yung lalaking nagluluto. May nilagay sa pagkain niyo. Parang puting pulbos." Tumayo si Don Ricardo. Agad niyang tinawag ang manager at ang chef. Nagkagulo ang mga tao. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, biglang pumasok si Ellie sa loob. "Sir, totoo po. Tinapon nila yung ibang pagkain sa basuhan, pero yung para sa inyo, may nilagay po talaga." Hinablot ng isang waiter ang braso ng bata, pero pinigilan siya ni Don Ricardo. "Sandali, akawalan niyo siya." Tahimik na lumapit si Don Ricardo sa plato. Amoy ordinaryo, mukhang masarap. Ngunit ang kutob ng bata ay nagdulot ng kaba sa puso niya. Tumawag siya agad sa kanyang bodyguard. "Dalhin sa labang sample. Ipatest." Habang nangyayari iyon, nakatingin lang si Ellie sa kanya. Pawis na pawis, nanginginig sa kaba. Lumipas ang ilang minuto. Bumalik ang bodyguard, may dala ng maliit na envelope. "Sir, may halong cyanide." Lahat ay napasingha. Nahulog ang tinidor ni Don Ricardo. Ang bata, halos mapaupo sa pagod at kaba. "Paanong nalaman mo?" Tanong ng bilyonaryo, nanginginig. "Pagasunod po ako ng basurero sa likod. Naghahanap po sana ako ng tira-tira. Nakita ko po yung isa, nagbubuhos ng puting pulbos sa pagkain niyo. Akala ko asin, pero amoy chemical. Kaya po ako tumakbo agad." Ahimik ang lahat. Wala ni isa ang makapaniwala. Ang batang palaboy, na kanina lamang ay walang kumapansin,
ngayon ay parang bayani. Lumapit si Don Ricardo at marahang hinawakan ang balikat ng bata. Anong pangalan mo, iho? Eli po. Eli, mula ngayon, ligtas ka na. Hindi ko to palalampasin. Ngunit sa halip ng umiti, umiyak ang bata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gutom, sa pagod, at sa bigat ng buhay na parang lumuwag lang dahil napansin siya, sa wakas. Salamat po, Sir, hikbi ni Eli. Akala ko po mamamatay kayo. Hinawakan siya ni Don Ricardo sa ulo, at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Eli ang yakap, isang yakap ng isang taong hindi niya kilala, pero parang matagal nang naghintay para mapansin siya. Background Mrs. Wells, Emotional Piano and Strings. Ngunit hindi pa alam ni Don Ricardo na ang batang ito, na nagligtas ng kanyang buhay, ay may koneksyon sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal na niyang inilibing. Isang lihim na, sa oras na mabuksan, magbabago sa buhay nilang dalawa magpakailanman. Matapos ang insidente, mabilis na pinasara ni Don Ricardo ang buong restauran. Ang mga kauhan ay tinanong, ang chef ay agad na inaresto, at ang mga bodyguard ay abala sa pagsisiyasa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo lang si Eli sa gilid ng pinto. Hawak-hawak ang lumang sako. Parang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Bata, awag ni Don Ricardo, kumain ka muna. Gutom ka, hindi ba? Marahan siyang tumango. Nilapitan siya ng waiter na kanina'y sumigaw sa kanya. Dala ang isang pinggan ng mainit na sinigang at kanin. Napatingin si Eli, kumikirot ang dibdib niya, hindi sa pagkain, kundi sa hiya. Ako po ba talaga ang pwedeng kumain yan? Tanong niya. Ngumiti si Don Ricardo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako buhay pa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara, nilapit sa bibig, at sa unang subo pa lang, napaluha siya. Hindi dahil sa alat o asim, kundi dahil sa tagal na panahon na hindi niya naranasan ang kumain sa mesa, gamit ang plato. Masarap po, mahina niyang sabi, halos pabulong. Tumango si Don Ricardo. Marami pa dyan, kumain ka lang. Habang kumakain si Eli, si Don Ricardo naman ay nakatitig lang sa kanya. Parang may kung anong hinahanap sa mukha ng bata. Ang mga mata, parang pamilya. Ang paraan ng pagsalita, parang may paalala ng isang taong matagal na niyang nakalimutan. Kinabukasan, maagang nagising si Eli sa loob ng opisina ni Don Ricardo. Pinatulog siya ng bilyonaryo sa maliit na sofa. May kumot at unan. Hindi siya makapaniwala. Ganito pala matulog sa loob, bulong niya. Nakangiti habang nakatingala sa kisam. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sir, may bata po sa opisina niyo. Tanong ng sekretarya, halatang nayirita. Hindi po ba delikado? Hindi. Siya ang nagligtas sa akin, sagot ni Don Ricardo. Pero sir, palaboy po yan. Baka may sakit, baka magnakaw. Alam ko ang sinasabi mo. Pero may mabuting puso ang batang yan. Tahimik na lumabas ang sekretarya, hindi pa rin kumbinsido. Ilang oras ang lumipas, habang abala si Don Ricardo sa pagpirma ng mga papeles. Pumasok si Eli, hawak ang isang basong tubig. Sir, gusto niyo po ng tubig? Tanong niya. Napangiti si Don Ricardo. Salamat, Eli. Hindi mo kailangang maglingkod, bata ka pa. Gusto ko po tumulong, sir. Ayoko pong maging pabigat. Napahinto ang bilyonaryo. May lungkot sa mga mata ng bata na hindi kayang itago. Eli, wala kang kamilya, hindi ba? Umiling siya. Wala na po. Namatay po si nanay nung maliit pa ako. Si tatay po, di ko na nakita. May alam ka bang kamag-anak? Wala po. Pero sabi ni nanay, mabait daw po yung kaibigan niya noon. Mayaman daw at mabuti. Anong pangalan? Tanong ni Don Ricardo. Hindi ko po alam. Bata pa po ako noon. Tahimik silang pareho. Sa labas ng bintana, tanaw nila ang kalsada, ang mga batang naglalaro, ang mga nagtitinda, ang mga bus na dumadaan. Eli, sabi ni Don Ricardo, bakit mo ako niligtas? Pwede mo naman akong pabayaan. Ngumiti siya. Kasi po, sabi ni nanay dati, kahit gutom ka, huwag kang papayag na may masamang mangyari sa iba. Baka kasi ikaw din maligtas ng kabutihan. Parang tinamaan ng kidlat si Don Ricardo. Sa isang simpleng salita ng bata, tila binalik siya sa panahon ng kabataan niya. Noong wala pa siyang pera. Noong ang nanay niya ay laging sinasabihan siya ng payehong bagay. Ang bait ng nanay mo, sabi niya. Pilit na pinipigilan ang luha. Opo, sagot ni Eli nakangiti. Sabi pa niya, kapag may nakita akong mabuting tao, huwag ko silang kalimutan. Ilang araw ang lumipas, unti-unting nakasanayan ni Eli ang buhay sa loob ng opisina. Nililinis niya ang mesa,
nag-aabot ng tubig, at minsan ay sumasama kay Don Ricardo sa restaurant. Ngunit isang araw, dumating si Veronica, asawa ng bilyonaryo, maganda, elegante, pero may lamlam sa mga mata. Ricardo, malamig niyang sabi, ano itong narinig kong may batang nakatira sa opisina mo? Veronica, siya si Ellie. Siya ang batang nagligtas sa akin noong araw na tinangkang lasunin ako. Napatingin si Veronica sa bata. Ito ba yung sinasabi mong palaboy? Opo, ma'am. Mahina ang boses ni Ellie. Lumapit si Veronica, mabagal. Ingnan mo nga naman, Ricardo. Sa dinami-dami ng bata, ito pa ang dinala mo dito. Hindi mo alam kung anong pinanggalingan nito. Veronica, huwag kang ganyan. Wala siyang masamang intensyon. Hindi mo alam yan. Hindi mo rin alam kung hindi lang ito ginagamit ng kung sino para makalapit sa'yo. Tahimik lang si Ellie. Nakayuko, pilit na nilulunok ang hiya at saki. Ma'am, mahina niyang sabi, alis na lang po ako kung ayaw niyo. Tumayo si Don Ricardo. Hindi, Ellie. Hindi ka alis. Sa bahay ka natitira. Ricardo, sigaw ni Veronica, hindi ako pumapayag. Wala kang dapat ikatakot. Bata lang siya. At kailangan niya ng tahanan. Tumalikod si Veronica, halatang galit. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may kakaibang damdamin, hindi lang galit, kundi takot. Takot na muling masaktan. Takot na muling magmahal sa isang batang hindi niya kilala. Kinagabihan, dumating sila sa mansyon ni Don Ricardo. Malawak ang bakuran, puno ng ilaw, parang palasyo. Ngunit sa mga mata ni Ellie, parang panagini. Dito ka titira, Ellie, sabi ni Don Ricardo. May sariling kwarto ka. Sir, hindi po ako sanay sa ganito. Pwede po sa labas na lang. Hindi. Dito ka sa loob. Bahay mo na rin to. Sa unang gabi niya sa mansyon, hindi makatulog si Ellie. Pinagmasdan niya ang malinis na kama, ang kurtinang puti, at ang malamig na hangin mula sa aircon. Tahimik. Walang ingay ng kalsada. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tinig ni Veronica mula sa kabilang kwarto. Ricardo, bakit mo ginagawa to? Hindi mo ba naalala kung anong nangyari noon? Na hindi tayo nabiyayaan ng ana. Ngayon mag-alaga ka ng iba. Tahimik si Don Ricardo. Hindi ko siya tinuturing na kapalit. Pero marahil pagkakataon ito para magmahal muli. Tahimik na lumuhod si Veronica sa gilid ng kama. At sa unang pagkakataon, narinig ni Ellie ang boses ng babaeng iyon na nangingini. Hindi ko kayang masaktan ulit, Ricardo. Hindi ko kaya. Kinabukasan, habang nag-almusal, sinubukan ni Ellie ngumiti. Good morning po, Ma'am Veronica. Tumingin lang ito saglit, walang imi. Gusto ko po sanang tumulong maghugas ng plato. Dagdag ni Ellie. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinawakan ni Veronica ang kamay niya. Hindi mo kailangang gawin yan. Hindi ito kalye. At huwag mong isipin na anak kita. Parang tinamaan ng malamig na hangin ang puso ni Ellie. Napayuko siya at tahimik na umalis sa kusina. Sa labas ng mansyon, naupo siya sa damuhan, hawak-hawak ang sakon niyang luma, tanging alaala ng kanyang nakaraang buhay. Siguro, hindi talaga ako bagay dito, bulong niya. Pero ayokong sukuan ako ni Sir. Habang pinagmamasdan siya ni Don Ricardo mula sa bintana, naramdaman niya ang parehong sakit. Ang sakit ng batang gustong tanggapin, at ang sakit ng babaeng natatakot magmahal muli. Hindi pa alam ni Ricardo, ni Veronica, na ang batang ito ay hindi lang basta estranghero. Si Ellie ay magbubukas ng sugat ng nakaraan. Sugat na matagal nang tinakkan ng yaman. Ngunit kailangang muling harapin upang maghilom. Sa pagitan ng kabutihan at pagdududa, may batang nagtangkang muling ipaalala kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa puso. Umuulan ng malakas kinabukasan. Ang buong mansyon ay tahimik. Si Don Ricardo ay abala sa kanyang tanggapan. Habang si Veronica naman ay nasa silid, nakatingin sa labas ng bintana. Sa gitna ng katahimikan, may maririnig na mahinang boses, si Ellie, kumakanta habang naglilinis ng veranda. Kung may pahanan lang sana ako, hindi ako laging mag-isa. Napatigil si Veronica. Ang boses ng bata ay parang tinig ng isang alaala na matagal na niyang nilimot. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang bata. Basang-basa ito ng ulan, pero kuloy lang sa paglilinis. May ngiti pa rin sa labi. Bakit hindi mo siya paalisin? Tanong niya sa sarili. Isa lang siyang bata, pero bakit parang hindi niya tinapos ang pangungusa? Kinahapunan, dumating si Don Ricardo galing sa trabaho. Nakita niya si Ellie sa kusina, nakaupo sa isang maliit na bangko, nag-aayos ng isang laruan na sira.
Anong ginagawa mo, Ellie? Sir, laruan po to ni Ma'am Veronica. Nakuha ko po sa storage room. Sira lang po yung gulong, pero ayusin ko po. Napatingin si Ricardo. Saan mo nakuha yan? Dun po sa kahon na may label na Cielo. Napakunot ang noo ni Don Ricardo. Cielo, mahina niyang binigkas. Parang may bigat ang pangalan sa bawat titik. Alam mo ba kung sino si Cielo, Ellie? Hindi po. Akala ko po anak niyo. Biglang kumahimik ang paligid. Hindi namin anak si Cielo, mahina niyang sagot. Siya ang matalik na kaibigan ni Veronica noon. Pero nag-away sila, at simula noon, hindi na sila nagkita. Bakit po sila nag-away? Tanong ni Ellie, inosente. May hindi pagkakaintindihan. Si Cielo ang laging nandyan para kay Veronica. Pero isang araw, may nangyaring hindi maganda, at nagkasamaan sila ng loob. Tahimik si Ellie. Hawak-hawak pa rin niya ang laruan, marahang pinupunasan. Gusto ko po sanang maayos ulit, sir, sabi niya. Kasi kahit sira, parang may halaga pa rin. Ngumiti si Ricardo. Tama ka, Ellie. Minsan, kahit sirang bagay, may halagang hindi nabubura. Kinagabihan, habang kumakain silang tatlo sa hapag, walang imikan. Si Veronica ay nakayuko, tahimik na kumakain. Si Ellie naman ay hindi makatingin sa kanya. Ngunit biglang napansin ni Veronica ang laruan sa gilid ng mesa. Ang laruan ni Cielo. Saan mo nakuha yan? Malamig niyang tanong. Ah, ma'am, nakita ko po sa kahon. Inayos ko po kasi. Huwag mong gagalawin yan, sigaw niya. Wala kang karapatang hawakan yan. Napaatras si Ellie, nanginginig. Hindi siya nakapagsalita. Veronica, sigaw ni Ricardo, bata lang siya. Wala siyang masamang intensyon. Hindi mo alam, Ricardo. Hindi mo alam, galit na sabi ni Veronica. Sabay tumakbo papunta sa kwarto, luhaan. Ahimik si Ellie, hawak pa rin ang laruan. Sir, kasalanan ko po ba? Hindi, Ana. Hindi mo kasalanan. Ngunit sa loob ni Don Ricardo, may bumubulong. Bakit parang may koneksyon ang batang ito sa nakaraan ni Veronica? Kinabukasan, nagpasya si Ricardo na samahan si Ellie sa kalye, kung saan niya ito unang nakita. Gusto niyang malaman ang pinanggalingan ng bata. Habang naglalakad sila, ipinakita ni Ellie ang isang lumang bahay sa dulo ng eskinita. Dito po kami dati ni nanay. Umasok sila sa loob. Wasak ang bubong, basag ang bintana, at may mga lumang larawan sa dingding. Isa sa mga ito ay agad na nakakuha ng atensyon ni Ricardo. Ellie, sino tong babae sa larawan? Si nanay po. Sabi niya, dati daw po siyang nagtatrabaho sa bahay ng isang mayamang babae. Mabait daw po yung amo niya, pero nagkahiwalay sila. Anong pangalan ng nanay mo? Tanong ni Ricardo, halos pabulong. Cielo po. Natigilan si Ricardo. Cielo. Parang biglang huminto ang oras. Ang hangin ay tila nanigas sa paligid. Hindi makapagsalita si Ricardo. Si Cielo ang ina mo. Opo, sir. Kakamatay lang po niya last year. Sabi niya, hanapin ko daw po ang babaeng tinawag niyang Veronica. Kasi sabi niya, pag nakita ko daw siya, ligtas na ako. Napahawak sa ulo si Don Ricardo. Hindi siya makapaniwala. Ang batang iniligtas niya sa kalsada. Anak ng dating kaibigan ni Veronica. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Don Ricardo. Pabalik-balik siya sa silid. Hawak ang larawan ni Cielo na nakuha niya mula sa bahay ni Ellie. Sa bawat tingin niya, bumabalik ang mga alaala. Si Veronica at si Cielo noong kabataan nila. Magkasamang kumatawa, nangangarap bago sila nagkasira. Kinabukasan, nilapitan niya si Veronica sa hardin. Veronica, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan, malamig ang boses. Tungkol kay Ellie. Ano pa ba? Wala akong gustong pag-usapan tungkol sa batang yan. Veronica, sabi ni Ricardo, sabay inilapag ang larawan sa mesa. Kilalanin mo. Napatingin si Veronica, at nang makita niya ang mukha sa larawan, parang nabura ang kulay sa kanyang mukha. Cielo, mahina niyang sabi. Hindi impossible. Hindi impossible, Veronica. Siya ang nanay ni Ellie. Nanginginig ang kamay ni Veronica, habang hawak ang larawan. Unti-unti, umulo ang luha sa kanyang mga mata. Cielo, bulong niya, akala ko, galit ka sa akin hanggang ngayon. Tumingin siya kay Ricardo, tuliro. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang batang kinatanggihan mo, anak ng babaeng minahal mo noon bilang kapatid. Kinagabihan, lumapit si Veronica sa silid ni Ellie. Tahimik siyang kumato. Ellie, mahinang sabi niya, pwede ba kitang makausap? Dahan-dahang bumukas ang pinto.
Lumabas si Ellie, nakapajama, may takot pa rin sa mga mata. Opo, ma'am. Tahimik si Veronica sa ilang sandali. Sa wakas, nagsalita siya. Ang nanay mo si Cielo, kaibigan ko siya noon. Biglang lumiwanag ang mukha ni Ellie. Talaga po. Siya po yung sinasabi niyang mabait na babae. Napahinga ng malalim si Veronica. Ako yun. Pero hindi kami nagkaayos. Nag-away kami noon dahil sa pride. Dahil sa isang bagay na dapat kong pinakinggan, pero pinili kong tumalikod. Tahimik si Ellie. Sabi ni nanay, hindi daw po kayo masamang tao. Sabi niya, kahit galit kayo sa kanya, gusto pa rin niyang maging masaya kayo. Hindi napigilan ni Veronica ang luha. Lumuhod siya sa harap ng bata. Hinawakan ang mga kamay nito. Patawarin mo ako, Ellie. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa nanay mo. Hindi ko siya natulungan noon. Pero ngayon, hayaan mong bumawi ako sa'yo. Ngumiti si Ellie, bagaman may luha sa mata. Ma'am, sabi ni nanay, lahat daw ng sugat, gumagaling. Siguro po, oras na rin para gumaling kayo. Niyakat ni Veronica ang bata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init na matagal na niyang hinahanap, ang yakap na parang anak. At mula sa bintana, tahimik na nakatingin si Don Ricardo. May ngiti sa labi, habang tumutulo ang luha. Minsan, ang kabutihan ng isang bata ay kayang buksan ang pinto ng nakaraan. At sa isang simpleng yakap, muling nabubuhay ang pag-asa. Pagkalipas ng ilang araw mula nang magkaayos sina Veronica at Ellie, tila unti-unting nagbago ang hangin sa mansyon. Ang dating malamig na silid ay napuno ng tawanan ng bata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Don Ricardo ang asawa niyang nakangiti ng totoo. Ngunit sa likod ng bagong simula, may mga lihim na gustong kumawala. Isang hapon, habang nag-aayos si Veronica ng mga lumang gamit sa kanyang aparador, may natagpuan siyang isang kahon na may lumang kandado. Nakasulat dito ang pangalang Cielo sa pulang tinta. Napalunok siya at marahang binuksan ang kahon. Sa loob nito, may ilang larawan nilang dalawa noong bata pa, at isang lumang sobre na may sulat kamay. Nang buksan niya, agad siyang natigilan. Iyon ay isang liham mula kay Cielo. Veronica, kung sakaling matagpuan mo ito, ibig sabihin ay tapos na ang lahat ng galit ko. Hindi ako umalis para takasan ka. Umalis ako dahil mahal kita bilang kaibigan at ayokong siyain ang buhay mo. Alam kong nagkamali ako sa paraang ipinagganggol kita. Pero sana balang araw, patawarin mo ako. At kung sakali mang may batang lalapi sa iyo, dala ang pangalan ko. Sana, yakapin mo siya gaya ng pagyakap mo sa akin noon. Cielo. Nanginginig si Veronica habang binabasa ang liham. Bawat salita ay tila kusilyong muling bumabaon sa sugat ng kanyang konsensya. Cielo, patawarin mo ako, mahinang bulong niya, sabay patak ng luha sa papel. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, hindi aksidente ang pagkikita nila ni Ellie. Ito ay para maipasa ni Cielo ang kapatawaran na hindi nila naibigay sa isa't isa habang buhay pa siya. Kinagabihan, ipinatawag ni Veronica si Don Ricardo at si Ellie sa sala. Tahimik silang katlo, habang ang ulan ay marahang bumabagsak sa labas. Tila nakikisabay sa bigat ng sandali. Ricardo, Ellie, may gusto akong ipakita sa inyo. Inilapag niya ang liham sa mesa. Binasa ito ni Ricardo, habang si Ellie naman ay tahimik lang na nakikinig. Matapos basahin, huminga ng malalim si Don Ricardo. Veronica, bakit mo ito itinago? Hindi ko sinasadya. Siguro natabunan ng panahon, gaya ng damdamin ko noon. Pero ngayon, alam ko na, si Cielo, hindi kailanman nagtanim ng galit. Ako ang nagkulang. Lumapit siya kay Ellie. Ellie, gusto kong malaman mo, kung noon, tinanggihan kita ngayon. Gusto kong ituring ka bilang bahagi ng pamilya ko. Talaga po, ma'am, nangingilid ang luha ng bata. Hindi na kita pabayaan. Hindi mo na kailangang maghintay sa istasyon, Ellie. Dahil dito ka na, may tahanan ka na. Niyakat ni Veronica ang bata. Si Ricardo naman ay marahang lumapi at hinaplos ang ulo ng bata. Simula ngayon, anak ka na rin namin. Makaraan ang ilang linggo, nagtungo silang tatlo sa probinsya, kung saan nakalibing si Cielo. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin. Dala ni Veronica ang isang puting bulaklak, at ang liham na natagpuan niya. Lumapi siya sa puntod at marahang inilapag ang mga ito. Cielo, sana maramdaman mo ako ngayon. Wala na yung galit, wala na yung kakot. Salamat dahil kahit wala ka na, ginabayan mo ako. Dahil sa anak mo, natutunan kong magmahal ulit. Ahimik si Ellie, hawak ang maliit na krusip na pag-aari ng kanyang ina. Nanay, mahinang sabi niya, tulad ng sabi mo,
Nahanap ko na po si Ma'am Veronica. Mabait po siya, at hindi na po ako mag-isa. Lumapis si Veronica sa bata at hinawakan ang kamay nito. Hindi nakalanman, anak. Tahimik silang tatlo sa loob ng ilang minuto, habang marahang kumapatak ang ulan, parang basbas mula sa langit. Habang pawis sila, si Don Ricardo ay tila may mabigat sa dibdib. Sa gitna ng katahimikan sa kotse, bigla siyang nagsalita. Veronica, may dapat kaling malaman. Napatingin si Veronica. Ano yon? Matagal ko nang alam kung sino si Cielo. Noon pa man, alam kong siya ang dahilan ng pagbabago mo. Pero hindi ko sinabi dahil ayokong masaktan ka uli. Napakunot ang noo ni Veronica. Bakit mo tinago? Dahil si Cielo, minsan ding tumulong sa kumpanya natin. Siya ang nagligtas sa negosyo ko nang muntik kayong malugi. Pero bago siya umalis, sinabi niyang kapag dumating ang araw na makilala natin si Ellie, dapat nating ituring siya hindi bilang utang na loob, kundi bilang biyayang galing sa Diyos. Natulala si Veronica. Alam mo pala lahat ng ito. Tumango si Ricardo. Hindi ko alam na anak niya si Ellie hanggang kamakailan, pero nang malaman ko, alam kong ito na ang oras para maghilom ang lahat. Tahimik si Veronica, nakatingin sa labas ng bintana, habang unti-unting sumisilip ang araw matapos ang ulan. Siguro, Ricardo, ito palaga ang plano ng Diyos. Ginamit niya ang bata para buuin ang ating puso. Makalipas ang ilang buwan, kuluyang nagbago ang buhay sa mansyon. Si Ellie ay nag-aral na sa isang magandang paaralan, at madalas ay siya mismo ang nagdadala ng saya sa bahay. Isang umaga, habang nag-almusal sila, biglang napansin ni Veronica ang larawan ni Cielo sa altar. Nilagyan niya ito ng bagong bulaklak at sininihan ang kandila. Ellie, sabi ni Veronica, bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo sa Diyos at sa nanay mo. Ngumiti si Ellie sabay sabing, salamat po, Ma'am Veronica. Mama Veronica. Natigilan siya sa tawag na iyon. Hindi niya inasahan, pero napaluha siya sa tuwa. Mama Veronica, ulit ni Ellie, kasi sabi ni nanay, kapag may nagmahal sa'yo, kahit hindi mo kaano-ano, tinatawag mo siyang mama sa puso. Niyakap siya ni Veronica ng mahigpi. Ana, mama sa puso mo ako. Si Ricardo ay nakangiti lamang sa gilid, tahimik na nananalangin. Minsan, ang mga sugat ng kahapon ay hindi kayang pagalingin ng oras, kundi ng isang taong handang magmahal muli. Sa gitna ng pagkawala, may mga bagong pamilya na nabubuo, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Lumipas ang mga buwan, at tila muling nabuhay ang kahanan ni Don Ricardo at Veronica. Ang dating malamig na mansyon ay puno na ngayon ng kawanan at mga hakbang ng bata. Sa bawat umaga, maririnig si Ellie na kumakanta sa kusina, habang tinutulungan si Aling Berta magluto ng almusal. Kuya Ellie, ang galing mong maghugas ng pinggan, biro ni Aling Berta. Ngumiti ang bata. Sabi ni Mama Veronica, kapag maunong kang tumulong, marunong ka ring magmahal. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Veronica, tahimik na nakamasid. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ang batang minsang basang-basa sa ulan, ngayon ay nagdudulot ng liwanag sa buong bahay. Ngunit kahit sa gitna ng kasiyahan, may nakatagong bigat pa rin sa puso ni Veronica. Ang hindi pa niya nasasabi kay Ellie tungkol sa nakaraan ng kanyang ina. Isang gabi, habang natutulog si Ellie, nilapitan siya ni Veronica at marahang pinunasan ang pawis sa noo nito. Napatingin siya sa munting mukha ng bata, at doon niya naramdaman ang parehong init ng yakap ni Cielo noon. Anak, mahinang bulong niya, handa ka na siguro malaman ang lahat. Kinabukasan, isinama niya si Ellie sa hardin. Doon, sa lilim ng mangga, may nakahandang lumang kahon. Ellie, sabi ni Veronica, may gusto akong ipakita sa'yo. Ito ang mga bagay na iniwan ng nanay mo. Binuksan ni Ellie ang kahon. Naroon ang isang lumang litrato ni Cielo. Nakangiti, may hawak na sanggol. Si nanay yan, sabi ng bata, ang saya niya. Tumango si Veronica, pilit pinipigilan ang luha. Ana, alam mo ba kung sino ang kasama niya sa litrato? Itinuro ni Veronica ang babaeng katabi ni Cielo sa larawan, siya mismo. Si nanay mo, Ellie, matalik kong kaibigan. Halos magkapatid na kami. Nanlaki ang mga mata ng bata. Totoo po. Pero bakit hindi ko po kayo nakilala noon? Huminga ng malalim si Veronica. Dahil nagkaroon kami ng kampuhan. Mali ako noon, Ana. Napuno ako ng galit at pride. Kaya noong umalis siya, hindi ko na siya nagawang habulin. Hanggang sa mawala siya, dala ko yung bigat na yon. Ahimik si Ellie, tinitigan lang si Veronica. Kaya po ba lagi kayong malungkot dati? Tumango siya. Ana,
Pero noong dumating ka, nawala yung lungkot na yon. Dahil sa'yo, natuto akong maggatawad at magmahal uli. Niyakap ni Ellie ang babae. Hindi ko po alam na kilala niyo pala si nanay. Pero salamat po, Mama Veronica. Kasi kahit wala na siya, hindi niyo po ako pinabayaan. Niyakap din siya ni Veronica ng mahigpit, sabay sabing, hindi lang kita basta tinulungan, ana. Minahal na rin kita, parang sarili kong dugo. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinatawag ni Don Ricardo si Veronica at Ellie sa opisina. May magandang balita ko sa inyo, sabi niya habang hawak ang ilang dokumento. Ricardo, ano yan? Tanong ni Veronica. Naaprubahan na ng board ang bagong foundation project natin. At gusto kong pangalanan ito bilang Project Cielo. Para sa mga batang nawalan ng tahanan, tulad ni Ellie. Napaluhod sa saya si Ellie. Totoo po yan, ito Ricardo. Ulad po ng mga batang nakatira sa istasyon. Anak, sagot ni Ricardo. Simula ngayon, wala nang batang magugutom at matutulog sa kalsada kung kaya nating tumulong. Niyakap ni Veronica si Ricardo, sabay sabing, salamat, Ricardo. Ito ang tamang paraan para alalahanin si Cielo. At doon, sa gitna ng masayang pag-uusap, nagbasya silang magbukas ng unang feeding program sa mismong istasyon, kung saan unang nakita ni Veronica si Ellie. Ang lugar na minsang naging saksi ng kirot, ngayon ay magiging simula ng pag-asa. Sa araw ng pagbubukas ng Project Cielo, nagtipon ang mga bata sa istasyon. May mga pagkain, regalo, at mga bagong laruan. Sa entablado, nakatayo si Ellie, hawak ang mikropono. Magandang araw po sa inyong lahat, sigaw ng bata, puno ng kuwa. Ako po si Ellie. Dati po, dito ako natutulog sa istasyong ito. Pero ngayon, may tahanan na po ako. At gusto ko pong sabihin sa lahat ng batang nandito. Huminga siya ng malalim, sabay ngumiti. Na may pag-asa pa. Kasi minsan, isang mabuting tao lang ang kailangan para magbago ang buhay mo. Tumunog ang palakpakan. Si Veronica ay tahimik na lumuluha sa gilid ng entablado, habang si Ricardo ay nakangiting nakatingin kay Ellie, punong-puno ng pagmamalaki. Pagkatapos ng talumpati, nilapitan ni Ellie si Veronica at inabot ang isang piraso ng tinapay. Mama Veronica, gusto niyo po? Ngumiti si Veronica. Salamat, anak. Pero bakit? Tumawa si Ellie. Kasi dati po, may kumakain ng tirang tinapay dito. At may batang sumigaw, huwag mong kainin yan. Natawa si Veronica habang tumutulo ang luha niya. Naalala mo pa pala yon? Opo, sabi ni Ellie. Kasi yon po ang araw na nagbago ang buhay ko. Pagkatapos ng programa, naglakad silang tatlo, si Veronica, Ricardo, at Ellie, sa gilid ng rails. Dinala nila ang isang maliit na palayok ng puting bulakla, at inilagay sa tabi ng estasyon. Para kay Nanay Cielo, sabi ni Ellie. Dito po siya unang tinulungan ng mga tao dati. Kaya gusto ko pong dito rin siya alalahanin. Tahimik silang tatlo, nakatingala sa langit. Habang sumisikat ang araw, maririnig ang mga tawa ng mga batang tinutulungan ng Project Cielo. Sa gitna ng liwanag, parang may malamig na hangin na dumampi sa balikat ni Veronica. Parang yakap mula sa nakaraan. Narinig niyang parang boses ni Cielo sa hangin. Salamat, kaibigan. Natupad mo na ang pangako natin. Ngumiti si Veronica at hinawakan ang kamay ni Ellie. Anak, tandaan mo ito, minsan, ang isang mabuting gawa, kahit maliit, kayang magbabago ng buong mundo. Umango si Ellie, nakatingin sa langit. Opo, Mama. Gagawin ko rin yon balang araw. Isang sigaw ng babala mula sa isang batang walang kahanan ang naging simula ng lahat. Mula sa gutom, nagbunga ito ng pag-asa. Mula sa kirot, isinilang ang kaatawaran. At mula sa isang puso, lumago ang pag-ibig para sa marami. Dahil minsan, hindi mo kailangang maging mayaman para magbago ang mundo. Kailangan mo lang marunong magmahal. Isang batang palaboy ang sumigaw